Welcome to Kulay TV. Good morning. I am here to apply for the position of secretary. Still hiring naman ho kayo, di ba? Mahinhinang boses na tanong niya, kaya naman agad na napatingin sa direksyon niya ang matandang babae at gulat na tinitigan siya nito. Come again. Applicant po ako, sagot ni Kate. Mula sa kinauupuan ng babae, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at ilang ulit pang tinitigan sa mukha bago ito dahan-dahang tumayo sa kanyang lamesa. And what's your name again, miss? Kate Lee Garcia po. Pakilala niya rito bago iaabot sa matanda ang kanyang kamay na agad rin naman itong tinanggap. Well, congratulations, Miss Garcia. It's your lucky day dahil you're hired. Wait, what? Tanggap na ho ako? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes, iha. Pero di ba ho kailangan ko pa ma-interview at maghintay ng ilang weeks para sa email nyo bago matanggap? Joke ho ba ito? Paninigurado niya habang nililingon ng paligid ng opisina nito upang hanapin ang ibang aplikante. I hired you personally, kaya hindi mo na kailangan na dumaan sa ganong proseso. Wait, ayaw mo ba ng posisyon, Miss Garcia? I want it. It's just, masyado lang ho ako nabibigla sa mga nangyayari. I wasn't expecting to be hired on the spot, like right now. Nabubulol na niyang paliwanag sa matanda dahil sa sobrang tuwa. Hindi pa man kasi siya tuluyang nakakapasok sa mismong loob ng kumpanya kanina, itinatak na kaagad niya sa isip na malaki ang posibilidad na hindi siya tatanggapin doon. Sino ba naman kasi ang tatanggap sa isang katulad niya? Kulang na lang ay habulin siya ng plancha dahil sa gusot na kanyang damit. Sumabay pa ang pagkabutas ng suot niyang stockings dahil sumabit iyon sa sinakyan niyang tricycle. Kung hindi nga lang siya talaga nangangailangan ng trabaho, hindi siya papasok sa kilalang kumpanyang iyon para mag-apply. Why? Nasa-sense ko naman na may tinatago kang potensyal. Kaya bakit hindi ka makapaniwala na tanggap ka na? I don't know what to say, ma'am, but I am greatly thankful na tinanggap niyo ho ako. Hindi niyo ho pagsisisihan na naging desisyon niyo sa akin. Nakangiti niyang sagot habang nakataas pa ang dalawang kamay at naka-thumbs up. Kung ganon, ayos lang naman siguro sa'yo kung ngayong araw ka na magsisimula, di ba? Ho? Hindi na napigilan pa ni Kate na mapasinghap ng ubod ng lakas dahil sa sinabi ng matanda. Balak pa naman kasi niya na mag-ayos para sa unang araw niya sa trabaho na mukhang hindi naman mangyayari dahil sa anunsyo nito. Why, iha? Is there any problem with what I've said? No, not at all. Sabi ko nga ho, ngayon na mismo ako mag-i-start sa trabaho. May pilit ng ngiti sa labi ni Kate nang sagutin niya iyon. I like that. Madali kang kausap, Miss Garcia. I'm looking forward to seeing you here more often sa kumpanya ng pamangking ko. Mukhang mapapadalas tuloy ang pagbisita ko dito dahil sa'yo. At tumawa pa ang matanda na hindi niya magets kung bakit. Pamangkin ho? Ulit ni Kate. Yes, hindi mo ba alam? Ay, hindi ko nga pala nasabi sa'yo. My bad. My name is Ashia. Tita ako ng may-ari nitong kumpanya. Ho? Gulat na nailagay niya ang dalawang kabay sa bibig at nanlalaki ang mga mata na napatitig sa mukha ng babae na nasa kanyang harapan. Napagkamalan kasi niya ito na sekretarya dahil nakaupo ang matanda sa mismong tabi ng opisina. Ganun na lamang tuloy ang naging bungad niya rito na agad naman niyang ikinahiya matapos tuluyang makilala. Naku, sorry po. Hindi ko po alam na tita pala kayo ni Mr. Saavedra. Akala ko po empleyado kayo rito. Tarantan niyang paliwanag habang nakayuko. Wala yon. Saka wala naman akong ginawa kanina. Saka kung hindi mo ako pinagkamala na sekretarya, hindi kita makikilala rito. Teka, kilala mo palang pamangkin ko? Not totally ho. Sa pangalan lang dahil hindi ko pa ho siya nakikita sa personal or sa picture. Sagot ni Kate. That's impossible. Puro mukha kaya niyang lumalabas sa TV. Medyo napakamot muna sa ulo si Kate bago siya sumagot. Wala ho kasi kaming television sa bahay, ma'am. Really? How come, iha? You look stunning and presentable.
Kaya mong dalhin ang sarili mo kahit nasa simpleng damit ka lang. Not to mention, mukha ka pang edukada. Sa totoo ho niyan, high school lang ho ang natapos ko. Talaga? I'm impressed. Mukha kasi talagang may class. Akala ko nga kanina anak ka ng mayaman eh. Naku ma'am, hindi ho. Nahihiya niyang sambit habang umiiling. O siya, pumasok ka na doon sa opisina niya. Don't forget to bring him coffee. Black coffee, no sugar. Make it double espresso with a glass of water on the side, okay? Yes ma'am. Agad na ngang tumalima si Kate para sundin ang utos ng matanda. Hindi naman nagtagal, dala ang mainit na tasa na may lamang kape, nanginginig ang kamay niya na kumatok sa pinto ng opisina. May ilan pa nga na napatingin sa kanyang direksyon na hindi na lang niya pinansin. Nang balak na sana niyang muling kumatok nang hindi ito sumugot mula sa loob, bigla namang tumunog ang isang maliit na intercom sa dingding na muntik na sa kanyang magpatalon dahil sa gulat. Come in. Tila nagyayelo ang boses sa sambit ng isang lalaki mula sa loob. Hinintay muna niya na mamatay ang intercom na sa kanyang tabi bago siya huminga ng malalim at inayos ang sarili. Okay, kaya ko to. Kaya mo to, Kate. Bulong niya bago ngumiti ng malapad. Nang hahawakan na niya ang doorknob para pihitin iyon, muli siya nagulat nang bigla na namang tumunog yung intercom at masungit na nagsalita ang magiging amo niya sa loob. You know that I can hear you, right? Yes, sir. Kung ganun, pumasok ka na. Opo, papasok na ho. Tuluyan siyang namula dahil sa matinding kahihiyan, pero lakas loob pa rin na binuksan niya ang pinto at mabilis na pumasok sa loob. Doon siya sinalubong ng malawak at tahimik na opisina ng lalaki. Hindi niya agad nakita ang itsura nito dahil nakatalikod sa kanyang direksyon ng swivel chair. Pero kalaunan din naman ay unti-unti yung pumihit hanggang sa salubungin siya ng isang kaakit-akit na lalaki. Agad na kumabog ang dibdib niya at halos pagkapusa ng hininga dahil sa nakita. Bukas ang 2 botones ng polo nito habang ang necktie naman ay nakakalat na sa sahig sa hindi malamang dahilan. Ang gwapo nito. And who are you? Bigla nitong tanong kaya natauhan siya at agad na ikinatigil ang pagtitig sa lalaki para sumagot. Kate who, sir? Kate what? Kate Lee Garcia po. Nakangiti niyang sagot. Balak na sana niya itong lapitan pero agad siyang napatigil sa paghakbang matapos biglang itaas ng lalaki ang kamay nito sa ere at sumesenyas na wag siyang lalapit. What brings you here? Aplikant ho ako. Kung aplikante ka, bakit bigla-bigla ka nalang pumapasok dito? Employees ko lang ang pwede at hindi ka kasali doon, miss. Pero pwede na daw ho ako magsimula ngayong. Can you please stop stutter? It's so annoying. Para ako nakikipag-usap sa bata. Sa ikalawang pagkakataon, muli na naman siya nitong pinutol mula sa pagsasalita. Gusto tuloy niyang maiyak na lang dahil sa mga nangyayari at sabihin dito na hayaan naman siyang makapagsalita kahit kaunting minuto lang dahil sasagutin naman niya ang lahat ng tanong nito. I am one of your employees, Mr. Saavedra. Mahina niyang anunsyo na nagpatawa ng malakas sa lalaki. And who said so? You? I did. Biglang sabat ng isang pamilyar na boses kaya naman pareho silang napalingon sa may pinto. Ang matandang nagpakilala sa kanya bilang tita ng lalaking kaharap niya ngayon ay taas noong pumasok sa loob ng opisina at basta na lang naupo sa isang couch. What? Bulalas ng lalaki. Yes, it's me. I heard her. So what? What do you mean so what? You heard someone without my permission, tita? Nagmumukha na pala akong tanga sa harapan ng babaeng to. Tas ikaw naman pala ang tumanggap sa kanya? And what's wrong with that? I can hire whoever and whenever I want to, Lucas. Saka, Miss Garcia here isn't that bad. Look, dinahan ka pa nga niya ng coffee. Your coffee, sir. Agad niyang sambit bago dali-dali na lumapit para ipatong sa lamesa nito ang itinimpla niyang kampe. Tinitigan muna iyon ng lalaki bago kinuha at dahan-dahang ininom. Unang higop pa lang, agad niyang napansin ang matinding gulat sa mga mata nito bago napalitan ng pagtataka. You made this? Yes, sir. Mahina niyang sagot.
Natahimik ito sa naging sagot niya kaya naman muling sumabat ang tinta nito habang nakataas ang kilay. So, what can you say? Fine, mukhang wala rin naman ako magagawa dahil gaya ng sinabi mo. Ikaw mismo ang tumanggap sa kanya. Make sure lang na hindi pa tanga-tanga yung kinuha mo, tita. I'm confident na hindi sasakit ang ulo mo dito kay Kate. Saka, alam ko magkakasundo kayo. After all, she's very interesting. Yeah, whatever. Iwan mo na siya dito at nang masimulan niya na yung mga natambak na trabaho. Take care of her, okay? No more monkey business. Nasasawa na ako magalit. Don't worry, she's not my type. Ganyan din ang sinabi mo sa akin dati, Lucas. I swear this time, nagbago na ako, tita. Kilala kita, Lucas. Ayaw mo pa rin talaga maniwala, tita? Bahala ka nga. Gustuhin man ni Kate na magtaka sa kanyang mga naririnig, nanatili na lang siyang walang kibo at tila babingi sa usapan ng dalawa. Hindi naman nagtagal, nagpaalam na rin ng tita ng amo niya para umalis kaya naman naiwan siya sa harapan ng lalaki. Doon siya nito ilang segundong tinitigan bago marahas na tumayo at naglakad papalapit sa kanyang direksyon. So, Miss Garcia, anong kaya mong gawin? Are you smart? Kaya mo ba magluto? Pumunta sa palengke? Maglinis itong opisina ko? Can you even drive? Sunod-sunod na tanong ng lalaki, kaya naman hindi na niya nagawa pang makapagsalita dahil sa taranta. Ano? Hindi ka ba sasagot sa tanong ko? Yes, kaya ko pong gawin lahat. I can cook, do some errands, or even clean the whole building if you want to. Yeah, right. Sarcastic ang sagot nito sa kanya na lihim na nagpainis sa kanya. Seryoso kasi talaga siya na linisin ng buong lugar kung iyon ang gusto nitong mangyari. Ang matinding kahirapan sa buhay nila ang nagturo sa kanya na hindi umangal. Kaya naman, nang patuloy pa rin na nagsalita ang binata tungkol sa inis nito, nanatili pa rin siya na walang kibo at nakatayo sa harapan ng lalaki. This is so stressing. Bakit ba ako nandito ngayon sa posisyon na to? Ni hindi naman ako yung nag-hire sa'yo. Sa ikalawang pagkakataon, muling tumitig ang binata sa kanyang mga mata. Mukhang hindi talaga nito gusto na nandoon siya. Pero imbis na magalit, ay itinuro na lang nito ang direksyon ng isang maliit na lamesa katabi ng bintana. Napupuno ang lamesa noon ng mga papel at sari-saring folder na halos tumumba na sa dami. You can start by reorganizing those pile of papers. And when I say reorganizing, aayusin mo from names to date yung mga file. Do you understand? Yes, sir. Good. From now on, yung lugar din na yun ang magiging office mo. You can do anything you want. Huwag ka lang maingay. Ayoko rin na pinakakailaman ako. Hanggat hindi kita tinatawag, wala kang ibang gagawin, kundi gawin lang yung mga inutos ko sa'yo. Hindi naman siguro mahirap yun, di ba? Yes, sir. Ulit ni Kate. Wala ka na bang ibang sasabihin sa akin kundi yes, sir? Nainis na ako sa'yo, ha? Pasensya na ho, pero wala naman ho kasi akong ibang sasabihin. Sumasang-ayon lang ho ako sa gusto niyong mangyari. Magalang niyang paliwanag. Magtrabaho ka na nga doon. Pinanood niya munang maglakad ito pabalik sa sarili nitong lamesa bago niya isa-isang pulutin ang mga folder na nahulog na sa sahig dahil sa dami. Hindi na niya alam kung ilang oras na siyang nakaupo sa kanyang pwesto. Pero namalaya na lang niya na madilim na ang labas ng bintana kaya naman isa-isa na niyang inayos sa mga folder. And where are you going? Masungit na tanong ni Lucas. Uuwi na ho, sir. Bakit? Pinayagan na ba kitang umalis? Yung mga ipinapagawa ko, tapos mo na ba? Yes, sir. Nasa lamesa ko na ho. Naayos ko na ho from names, places, and date. Sagot niya bago kunin ng mga folders at hakutin iyon papunta sa kanyang lamesa. At sa tingin mo ganun lang yon? Hindi ka pwedeng basta na lang umalis. Marami pa tayong trabaho. Pwede naman ho akong hindi umalis, sir, kung gusto niyo ho talaga. Sagot niya. Sa kabila ng dilim ng opisina, napansin niyang matinding pagkagulat sa mukha nito na tila ba may nasabi siyang kakaiba o malayo sa realidad na naging dahilan ng paglaki ng mga mata nito. May problema ho ba, sir? Nag-aalala niyang tanong sa takot na may sinabi siyang masama. What did you say? Kung may gusto pa ho kayong ipagawa sa akin, pwede naman ho akong mag-overtime. Wala naman hong problema yun sa akin. Paliwanag ni Kate. Hindi yun ang sinabi mo kanina.
Natahimik na lang siya sa sinabi nito at pilit na inalala kung ano ba talaga ang kanyang nasabi. Hindi niya kasi talaga maintindihan kung bakit ganoon na lang ang naging reaksyon ng binata, samantalang wala naman siyang gustong iparating na masama sa naging sagot niya kanina. Never mind. Go home. Wala na akong iuutos sa'yo. Just make sure na darating ka rito kinabukasan na eksaktong 6:00 ng umaga. Pag wala ka pa rito ng itinakda kong oras, tanggal ka na sa trabaho. Copy po. After that day, araw-araw na siyang pumapasok on time. Akala nga niya noong una ay hindi niya makakasundo ang lalaki dahil sa sobrang sungit nito. Pero sarili na mismo niya ang nagugulat sa tuwing pinapakitaan siya ng mabuti ni Lucas. Kape tayo, Kate. Saglit lang ho, sir. Tatapusin ko lang itong ginagawa ko. At ipagtitimpla ko na kayo ng kape. Sagot niya habang nakatingin pa rin sa monitor. Hindi ko sinabi na ipagtimpla mo ko. Gusto kong samahan mo ako magkape sa labas. Dahil sa sinabi nito, agad siya napatigil sa kanyang ginagawa at pasimpleng sinilip ang lamesa ng binata. Hindi niya naiwasan na kiligin dahil sa pag-aaya ng lalaki na agad din naman niyang itinago matapos nitong lumingon din sa kanyang direksyon. Sige ho, sir. Mag-aayos lang ako saglit sa powder room. Okay, bilisan mo. And please, if possible, wear something more formal and appropriate. Po? Gulat niyang sambit bago mapatingin sa sarili. May problema ba sa damit ko? Just look at yourself, Miss Garcia. Para kang nasa club dahil sa damit mo. Pero sir, anong pero? Wala pa ho kasi akong pera ngayong linggo. Pero bibili naman ho agad ako ng bagong damit oras na magkaroon ako ng pera. Nahihiyang sabi niya habang nakayuko. Hindi alam ni Kate na gano'n na pala ang itsura niya nung mga oras na yon. Gusto na lang tuloy niya na lumubog sa kanyang kinatatayuan dahil sa sinabi ni Lucas. Wala kang pera? Biglang sumeryoso ang mukha nito na tila hindi makapaniwala. Gustuhin man niya na sabihin dito ang totoo, ang kahirapan na muling sumampal sa kanyang mukha ang humadlang sa kanya na sumagot sa tanong ng lalaki. Naghari tuloy ang matinding katahimikan sa pagitan nila nung mga oras na yon at tanging ang tunog lamang ng mga sasakyan sa kalye ang maririnig sa loob ng kwarto. Mahirap ka nga lang pala. Usal ni Lucas. Ang sinabi nito ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Biglang natanggal ang ngiti sa kanyang labi at tila ba may bagay na bumabara sa kanyang lalamunan. Gusto na lang niyang maiyak. Uuwi na ho pala ako, sir. Sa susunod na lang ho tayo magkape. Sambit niya bago dali-daling kinuha ang kanyang mga gamit at lumabas. Wait, Kate! Hindi na niya nilingon pa si Lucas matapos niyang marinig ang tawag nito sa kanya at tuloy-tuloy pa rin na sumakay ng elevator. Nang mapansin niya na wala na siyang kasabay sa loob nun, doon lang tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Tahimik siyang umiyak hanggang sa makababa siya ng building at ilang oras na naglakad pa uwi. Saka lang siya tumigil nang matanawnan niya ang kanilang maliit na bahay. Mula sa loob, nakita niya ang kanyang lola na nakaupo sa may pinto at mukhang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Magandang gabi ho. Mahina niyang sambit bago nagmano sa matanda. Kate Apo, buti naman at nakauwi ka na. Ginabi ka na naman sa paghahanap ng trabaho, ano? Nalimutan mo na naman ho. May trabaho na ho ako. Marami lang ho talaga akong ginagawa kanina sa opisina. Kaya ngayon lang ho ako nakauwi. Sagot niya. Agad na kuminang ang mga mata ng matanda matapos nitong marinig ang sinabi niya. Hanggang sa hindi na nga nito napigilan ang pagkaluha dahil sa sobrang saya at bigla na lang siyang niyakap. Napakagandang balita na sinabi mo sa akin na po. Nasanay na lang si Kate sa pagiging limot ng matanda. Kaya naman sa tuwing tinatanong siya nito kung may trabaho na ba siya, paulit-ulit din niyang ipinapaliwanag dito ang tungkol sa kanyang trabaho. Kaya nga ho, Lola, may pagkamasungit lang ho talaga ang boss ko, pero mukhang kakayanin ko naman ho. Wag ho kayo mag-alala. Hindi ko ho hahayaan na matanggal ako sa trabaho. Lalo na tumatanda na ho kayo, kaya kailangan niyong magpahinga na lang sa bahay. Malambing niyang sambit habang marahang pinipisil ang kamay ng matanda. Gusto mo bang magluto ako ng masarap na pagkain? Celebration na rin natin dahil natanggap ka sa trabaho.
Nako, wag na ho Lola. Gastos pa yun. Kailangan ko pa nga pong bumili ng mga bagong damit. Luma na kasi yung mga ginagamit ko kaya kailangan kong magtipid. Sagot niya. Naupo siya sa isang maliit na upuan na gawa sa kawayan at isa-isang tinanggal ang suot niyang damit. Kahit kasi luma na at puro butas ang kanilang bahay, nakasanayan na niyang magtanggal ng damit. Kampante naman siya roon dahil matagal nang walang nakatira sa katabi nilang bahay at ang lola lang niya ang nag-iisang makakakita noon. Ganun ba? Ayaan mo at kagawa ko ng paraan para naman magkapera tayo. La, hindi na ho. Sinabi ko na rin naman ho sa boss ko na wala pa tayong pera kaya saka na ako bibili ng bagong damit. Hindi rin naman ho ako nagmamadali. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng matanda bago ito dahan-dahang tumango at marahan na lang na hinalikan ng kanyang ulo habang patuloy pa rin na umiiyak. Huwag ka na po mag-alala, La. Ayos pa naman po yung ilan kong damit sa aparador. Pwede pa ho yun. Dagdag pa ni Kate. Alam niya na gusto nitong tumulong pero hindi naman niya maatim na dito pa humingi ng pera lalo na't napansin niya na ilang linggo na itong nahihirapang lumakad dahil sa rayuma at lamig. Dumagdag pa ang pagiging makakalimutin ng matanda. Hanggat maaari tuloy, gusto niyang magtiis na lang muna para hindi na ito mapilitan pang magtrabaho para sa kanya. La, bakit umiiyak pa rin ho kayo? Hindi ho ba kayo masaya para sa akin? Masaya ako, Apo. Sobrang saya. Sagot ng matanda. Kung ganon, tumigil na ho kayo sa pag-iyak. Hindi ho maganda yan sa matanda. Titigil na, Apo. Basta, pag nahirapan ka dyan sa trabaho mo, mag-resign ka na lang, ha? Huwag mong pilitin, lalo na pag hindi mo naman talaga kaya. Pwede ka namang maghanap na lang ulit ng bagong trabaho. Matalino ka, maganda, at mabait. Kaya huwag mong hayaan na tapak-tapakan ka na lang ng ibang tao dahil ganito tayo, na mahirap. Lola, nalulungkot niyang sambit. Gusto lang kitang paalalahanan, Apo. Alam kong mahirap ang buhay at iba ang trato ng mga mayayaman sa mga katulad nating dukha. Sana wag mo silang hayaan na gawin yun sa'yo. Opo, Lola. Sagot niya bago ito yakapin ng mahigpit. Makalipas ang ilang linggo, muli siyang maagang pumasok sa trabaho dala pa rin ang kape ni Lucas. Suot lang ang luma niyang polo at isang masikip na skirt, agad siyang nagtungo muna sa banyo nang mapansin niyang hindi pa naman dumadating ang binata para ayusin sana ang kanyang damit. Natatakot kasi siya na baka mapansin na nito ang ilang maliit na butas sa kanyang damit na ilang linggo na niyang pilit na itinatago gamit ang kanyang buhok. Nang masatisfied si Kate sa kanyang itsura, agad na rin siyang bumalik sa loob. Pagbukas ng pinto, tumama kaagad ang mukha niya sa isang matigas na bagay na naging dahilan ng muntik niyang pagtumba. Sa takot na bumagsak, napapikit siya ng mariin pero agad din namang napamulat matapos niyang maramdaman ang isang matipunong braso na agad na pumulupot sa kanyang bewang saka marahas siyang hinigit. Sir? Sambit niya matapos niyang makita ang kanyang boss na seryosong nakatitig sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Opo. Mabuti naman. Sir? Alanganin niyang tawag habang may pilit ng ngiti sa labi. Yes? Bitawan niyo na ho ako. Kanina niyo pa po hawak ang bewang ko eh. Nahihiya niyang sagot. Tila ba napaso ang amo niya dahil agad siya nitong binitawan sa kahumakbang papalayo. I didn't mean to do that. Ayos lang ho. Nasagot na lamang niya habang kumakamot sa ulo. Natahimik silang dalawa pagkatapos na nangyari pero ilang minuto lang ay binasag din nito ang katahimikan para magtanong. Can I ask you something, Miss Garcia? Ano po yun, sir? What are you wearing? Ho? Bakit po, sir? May problema na naman ho ba sa suot ko? Hindi po ba appropriate ito? Kabado niyang tanong. Not that. May suot ka bang waist trainer? Tanong nito pabalik. Ilang segundo siyang natigilan sa tanong nito pero agad din namang sumagot gamit ang nagtataka niyang boses. Bakit ho? I just want to know. Wala po. Sagot ni Kate. Imposible. Halika nga ulit at hahawakan ko. Sir?
Umaatras na sambit niya. Hindi pa man siya tuluyang nakakalayo, gamit ang malaki nitong bias ay agad siya nitong nilapitan sa kamarahas na hinigit papunta sa bisig nito. Bago pa man niya mapagtanto ang nangyari, tuluyan nang pumasok ang kamay ng binata sa loob ng kanyang polo at narating nito ang kanyang bewang. Gustuhin man niyang tumakbo at umangal dito, namalayan na lang niya ang kanyang sarili na nakatitig na sa mga mata ng binata na seryosong seryoso sa ginagawa nito. Imbis na makaramdam ng galit o kahit kaunting takot nung mga oras na yon dahil sa pagiging mapangahas ng binata, tila ba lalo siyang nasarapan ng mas binagalan nito ang paghagod sa kanyang balat. Hindi rin naman niya masisisi ang sarili dahil habang patagal ng patagal niya itong nakakasama sa iisang opisina, mas lalong lumalala ang nararamdaman niyang pagkagusto rito. How come you're so sexy without even wearing waist trainer? Nag-exercise ka ba? Tanong nito habang pinapagapang ang kamay sa kanyang bewang. No sir. I like it. Tanging sinabi nito bago tanggalin ang kamay sa loob ng kanyang damit at tila ba walang nangyari na naglakad palayo. Hindi alam kung anong magiging reaksyon, nagmamadali si Kate na naglakad papunta sa banyo sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod. Isinarado niya ang pinto at agad na nagtungo sa harapan ng lababo para titigan ang sarili. Mula sa refleksyon ng salamin, nakita niya ang matinding pamumula ng kanyang pisngi at ang butil-butil na pawis sa kanyang noo dahil sa nangyari. Gusto ko na ata si sir. Bulong ni Kate sa kanyang sarili. Mula sa ibabang parte ng kanyang katawan, naramdaman niya ang pamamasa ng pagitan ng kanyang mga hita. Tila ba tumitibok iyon kasabay ng pagkakaroon ng nakakakiliting sensasyon na nagbibigay sapot sa kanyang isipan. Dahil bago lang iyon sa kanyang pakiramdam, pumasok sa isang cubicle at agad na sinilip ang kanyang pambaba. Basa nga iyon, resulta ng kanyang atraksyon sa lalaki. Kinahapunan ng araw na yon, nanatili siyang walang kibo sa kanyang lamesa at tahimik na ginawa ang lahat ng inutos ng lalaki. Pilit niyang iniiwasan ito pero tila ba napansin ni Lucas ang kanyang ginagawa at mas lalo pa siya nitong kinulit hanggang sa, "You should come with me." Saan ho sir? Hindi tinitingnan sa mata na tanong niya rito. Sa mall. Mamimili tayo ng damit mo. Ho? Bulalas niya. Ayaw mo ba? Para saan ho? Bakit niyo ho ako bibilhan ng damit? Diretso na niyang tanong. Wala lang. Gusto ko lang maging generous ngayong araw. Saka, 1 linggo ka na rin naman nagtatrabaho sa akin kaya gusto kong i-treat ka. Hindi naman siguro masama kung magmamagandang loob ako sa'yo at ibibili kita ng mga bagong damit, hindi ba? Opo, siguro ho. Bago pa man niya matuloy ang pagtutol dito, agad na siyang nahigit ni Lucas papalabas ng opisina. Naging mabilis ang mga pangyayari at namalayan na lang ni Kate na pareho na silang nakasakay sa kotse at binabagtas na ang daan papunta sa mall. Hindi nagtagal, tumigil ang sasakyan sa harap ng isang malaking mall. Pinagbuksan siya nito ng pinto at inalalayan na bumaba ng sasakyan kaya naman mas lalong kumunot ang noon niya dahil sa mga ginagawa ng binata. Tara na, magsasarado na itong mall kaya bilisan lang natin. Teka lang ho sir, gaya ng ginawa nito sa kanya kanina, hindi na nito hinayaan pa na muli siya makapagsalita dahil muli na naman siya nitong hinigit papasok sa loob. Dahil kilala ang lalaki, mabilis na naging kilos ng mga sales lady sa mall na yon at bawat damit na makapitan ng lalaki ay agad naman nitong inilalagay sa cart na kasunod nila. I want you to wear this, this, and this. Tsaka yun na rin. Tingnan mo kung kasya sa'yo yung mga size itong damit. Then, ipakita mo sa akin pag okay na. Hindi po ba masyado ng madami, sir? Baka hindi ko na po matry itong lahat at magsasarado na tong mall. Sagot niya habang pilit na binubuhat ang mga damit na pinili ni Lucas. Do you want me to accompany you? Para matulungan kita? Wala sa sarili na sambit nito na ikinalaki ng kanyang mga mata. Hindi na ho, sir. Ako na po ang bahala. Kaya ko na po pala itong isukat lahat.
Mabilis niyang sagot bago dali-dali nang pumasok sa loob ng fitting room. Habang abala sa pagsusukat ng mga damit, patuloy siyang tinatanong ni Lucas mula sa labas kung may iba pa itong kailangan, pero dahil nahihiya na siya rito, paulit-ulit din niyang sinasagot ito na wala na at gusto na lang niyang umuwi. Bakit ang tagal mo? May problema ba sa damit? Sir Lucas? Sambit niya na tila ba nahihirapan dahil sa zipper sa likod ng damit na hindi niya maikabit. What? Huling narinig niya bago bigla na lang bumukas ang kurtina ng fitting room at sumulpot si Lucas sa harapan niya na puno ng pag-aalala sa mga mata. Sir? Ayos ka lang? Baliwala nitong tanong bago siya lapitan mula sa likod. Nakita niya kung paano ilang ulit na napalunok ang binata habang nakatingin sa kanyang exposed na likod. Bukas ang 2 botones ng polo nito habang may ilang butil ng pawis sa noo na dumadagdag sa karisma ng kanyang maskuladong katawan. Napatitig tuloy siya sa dibdib nito nang hindi niya napapansin. Ayos lang ho ako, sir. Hindi ko lang ho makabit yung zipper nitong damit. Nanginginig ang boses na sagot ni Kate. Fine, let me. Sa isang mabilis na galaw, muli na naman niyang naramdaman ang mainit nitong kamay na dahan-dahang dumudulas papunta sa pinakamababang bahagi ng kanyang likod kung saan nakalagay ang zipper ng damit. Akala niyo nung una ay itataas na nito yung zipper, pero nagulat na lang siya at nanindig ang mga balahibo nang maramdaman niyang ang malambot nitong labi na dahan-dahang dumadampi sa kanyang balikat. Sir Lucas, ano hong ginagawa niyo? Mahinang tanong ni Kate. Sinabi niya sa sarili na dapat siyang umiwas sa mga halik nito at lumabas ng kwartong iyon. Pero nanaig ang pagkagusto ng kanyang katawan at ang matinding atraksyon na nararamdaman niya para dito, kaya naman hinayaan niya ang labi ng lalaki na lumibot hanggang sa marating na nun ang kanyang leeg. Gusto nang mapasigaw ni Kate nung mga oras na yon, pero nabigla na lang siya nang biglang itabon ng lalaki ang malaki nitong kamay sa medyo nakabukas niyang bibig habang patuloy siyang hinahalikan. Nilakbay nito ang buong paligid ng kanyang leeg hanggang sa mapapunta ang labi ni Lucas sa kanyang panga paakyat sa pisngi. Sakalang nito tinanggal ang kamay na nakatabon sa kanyang bibig nang tuluyan na siya nitong hinalikan sa labi. I never thought that you would taste like this, Kate. You're making me crazy. Namamaos na sambit ni Lucas. Hindi niya alam kung paano at kung gaano kabilis nangyari, pero namalaya na lang niya na wala na siyang saplot at lumilibot na ang isang kamay ni Lucas sa kanyang mga bundok. Samantalang, ang isa naman nitong kamay ay walang tigil na hinihimas ang bahagi ng kanyang puson na tila ba gusto nitong gisingin ang parting iyon at lalong magliyab sa kanyang mga haplos. Gusto niyang sigawan ito na magpatuloy na ibigay na sa kanya ang init na nararamdaman niya nung mga oras na yon at ibaba pa ni Lucas ang kamay nito sa kanyang kuweba, pero lumipas na lang ang ilang minuto at wala pa ring nangyayari, kaya naman siya na mismo ang gumawa ng paraan para mapagbigyan ng sarili. Mula sa dingding ng kanyang kinasasandalan, kumapit siya sa balikat ni Lucas bago niya kinuha ang isang kamay nito at basta na lang inilagay sa mismong ibabaw ng kanyang yaman. Ilang segundong napatigil ang binata sa kanyang ginawa, pero hindi naman nagtagal at gumalaw na rin ang mga daliri nito at isa-isang pinasok ang masikip niyang butas. Ang init sa loob. Nangihinang sambit ni Lucas bago isubasob ang mukha sa kanyang leeg. Impit na tapasinghap si Kate nang bigla na lang maramdaman ang daliri nito sa kanyang loob. Marahan lang iyong gumagalaw at pinapakiramdaman ng kanyang katawan. Sir, bilisan mo po. Bulong niya. Gaya ng gusto niyang mangyari, bumilis nga ang ulo ng daliri nito. Pabilis yon ng pabilis hanggang sa halos mapigtal na ang kanyang hininga dahil sa matinding sarap na ipinaparanas nito. Gusto ko na ipasok, kahit ulo lang. Gusto ko lang maramdaman ang init mo, Kate. Hinihingal na sabi nito sa kanya na hindi na lang niya sinagot. Nang balak na sanang tanggalin ni Lucas ang suot nitong pang-ibaba, bigla naman nilang narinig mula sa labas ang anunsyo ng mall na magsasarado na sila
sa sinabing oras. Kaya bago pa man magawa ni Lucas ang balak nito, bigla niyang pinigilan ng lalaki at agad na inayos ang suot nitong pants. Magsasarado na yung mall, sir. Just a few minutes. Kahit 3 minutes lang. Kaunti lang, Kate, please. Sir, baka humahuli nila tayo. Magsasarado na sila. Dahilan ni Kate. Inayos muna ni Kate ang kanyang damit bago hinigit ang lalaki papalabas ng fitting room at binayaran sa counter ang mga damit na sinukat niya sa loob. Gusto man umangal ng kanyang boss dahil sa ginawa niya, bigla na lang itong nanahimik at naging seryoso na halos hindi na makausap sa biyahe. Nang makabalik naman sa opisina, ibinabalang ni Lucas sa mga dala nitong paper bag sa lamesa at agad rin itong tumalikod para pumasok sa banyo. Hindi niya alam kung nagalit ba ito sa ginawa niyang pagtanggi o bumalik lang ulit ang lalaki sa dati nitong ugali. Pero agad siyang nakaramdam ng pagka-guilty nang hindi pa rin ito lumalabas ng banyo pagkalipas ng ilang minuto. Sir? Tawag niya habang kumakatok sa pinto ng banyo. May kung anong pakiramdam sa dibdib niya na nagsasabi na kailangan niyang makausap si Lucas para malinaw kung may problema ba talaga. Natatakot kasi siya na magalit nga talaga ito, lalo na't naging mabuti naman ang ipinakita nito sa kanya sa mga araw na dumaan. Maliban nga lang sa mga pagkakataon na tinotopak ito at bigla-bigla na lang siyang sinusugod ng halik na hindi naman niya itinatanggi na gustong-gusto niya. Go home, Miss Garcia. Sambit ni Lucas mula sa loob ng CR. Sir, may problema ho ba tayo? Lakas loob niyang tanong. Wala, kaya pwede ba? Umalis ka na lang. Hindi siya nakaimik sa sinabi nito, kaya naman napatungo na lang siya sa sahig at agad na rin kinuha ang mga pinamili sa kanya ng amo bago lumabas. Madilim na ang paligid nang makarating siya sa kanilang bahay, kaya naman ganun na lamang ang pagdadahan-dahan niya sa pagbukas ng pinto para hindi magising ang matanda sa loob. Pagpasok sa loob, itatago na sana niya ang mga bagong damit sa kanyang aparador, pero nagulat siya nang biglang bumukas ang ilaw at lumabas mula sa kwarto ang kanyang lola. Napapadalas ata ang uwi mo ng gabi, apo. Busy lang ho sa trabaho, la. Sagot ni Kate. Napatingin ito sa mga hawak niyang bag at napansin niya ang matinding pagtataka sa mata ng matanda bago ito dahan-dahang lumapit. Ano ang mga iyan, Kate? Biglang seryoso nitong tanong. Mga bago ho pong damit. Saan nang galing ang pera mo? Binili ho sa akin nung amo ko. Kabado niyang sagot na nagpatahimik sa kanyang lola. Nagmagandang loob lang naman ho si Sir Lucas sa akin kaya siya ang nagbayad. Sinasabi mo ba libre ang mga yan? Opo, la. Imposible. Paniguradong hihingi ang boss mo ng kapalit sa dami niyang mga binilis niya sa'yo. Mabait siya, lola. Kusa niya ho itong binigay sa akin ng walang hinihinging kapalit. Galit niyang sambit. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding galit nung mga oras na yon. Pero nang makita niya ang mapangmata na tingin ng kanyang lola, lalong rumagasa ang kanyang emosyon na naging dahilan ng pag-alis niya sa bahay. Dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa tapat ng kumpanya ni Lucas. Doon ay tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob at umakyat papunta sa opisina nito. Kate, anong ginagawa mo rito? Good evening po ulit, sir. Mahina niyang sagot bago maupo sa kanyang lamesa. Akala ko umuwi ka na. Bala ko po mag-overtime ngayon. Hindi na umimik pa si Lucas sa naging sagot niya, kaya naman kinuha na niya iyong senyales na hindi ito tututol sa kanyang desisyon. Pagsapit ng hating gabi, paunti na ng paunti ang mga papel sa kanyang harapan, kaya naman tumuyo muna siya at nagtungo sa break room para magtimpla ng kape. Dahil mahina lang ang aircon sa parting iyon ng building, kinailangan pa niya na tanggalin ang 2 botones ng kanyang polo para lang matanggal ang init na kanyang nararamdaman. Paglipas ng ilang minuto, lumabas na rin siya dala ang 2 tasa ng kape. Una niyang ipinatong sa kanyang lamesa ang tasa na para sa kanya bago niya iabot kay Lucas ang tinimpla niya para rito. Sir, kape po. Nabaling ang atensyon ng lalaki sa kanyang direksyon,
Pero ilang segundo na niyang kapit yung kape ay hindi pa rin ito tinatanggap, kaya naman ibinaba niya ang kape sa lamesa at tinitingnan niya ang mga mata nito kung saan nakatingin. Ganun na lamang ang kanyang gulat nang mapagtanto niya na napako na ang tingin nito sa kanyang dibdib. Kaya naman ganun na lamang ang kanyang taranta para lang tabunan iyon. Why? Po? Bakit mo tinabunan? Hindi ba't nakita at nahawakan at nahalik? Sir Lucas, hindi makapaniwalang sambit niya bago tabunan ng bibig nito gamit ang isa niyang kamay. Dahil sa nangyari, napatitig sa kanya ang lalaki bago niya maramdaman ang pagtaas ng gilid ng labi nito. Maiinis na sana siya sa ginawa ng lalaki, pero nagulat siya nang marahang tanggalin ni Lucas ang kanyang kamay sa bibig nito at higitin siya na naging dahilan ng kanyang pagkakaupo sa kandungan nito. Dahil malakas ang pagkakahigid, agad niyang naramdaman ang armas nito na tumutusok sa mismong pagitan ng kanyang hita na nagpainit sa kanyang pisngi. Inuupuan mo pa lang. Ang sarap na. Paano pa kaya pag nasa loob na mismo? Bulong ni Lucas habang hinahalik-halikan na naman ito ang kanyang leeg. Sir? Tawagin mo akong Lucas. Wala tayo sa trabaho. Lucas? Ulit niya na tila natataranta dahil sa nangyayari. Nag-aalinlangan man sa gagawin, buong tapang siyang tumayo at balak na sanang tumakbo papalayo, pero muli siyang nahuli ni Lucas at nahigit. Hawak ang kanyang bewang, muli siya nitong ibinagsak sa kandungan nito na naging dahilan ng kanyang pagsinghap. Kagaya kasi nung una, naramdaman niyang muli ang kalakihan ng lalaki. Hindi niya alam kung ano pumasok sa isip niya ng mga oras na yon, pero siya na mismo ang nagbuhat sa kanyang sarili at paulit-ulit na ibinagsak ang kanyang pang-upo sa naninigas na kandungan ni Lucas. Remove it, Kate. I want to feel you. Sambit nito habang hinuhubad ang suot nitong saplot. Tinitigan muna niya ang hubad na katawan ni Lucas na nagsusumigaw ng kakisigan bago siya tumayo at tanggalin rin ang lahat ng kanyang saplot. Dahil nadadala na rin siya sa init ng mga nangyayari, walang pag-aalinlangan na muli siyang naupo sa ibabaw ni Lucas at ilang ulit na pinagtama ang kanilang mga katawan, dahilan ng pagbalong ng malagkit na likido sa kanyang kuweba. Hindi niya alam kung paano siya naipatong ni Lucas sa lamesa, pero naramdaman na lang niya ang paglapat ng kanyang likod sa malamig na bubugnon habang bumababa ang ulo ng binata papunta sa kanyang butas. Ilang ulit siyang napapalinghing sa sarap at mas lalo pang itinulak ang ulo ni Lucas sa kanyang kuweba hanggang sa tumirak na nga ang kanyang mga mata nang pumutok na ang bomba. Tell me, what do you want me to do, love? Tumayo si Lucas sa kanyang paahan at nakita niya ang malaanghel nitong katawan na gustong-gusto niyang sambahin. Tumitig sa kanyang mga mata ang binata bago nito hinawakan ng dalawa niyang binti para ipatong iyon sa balikat. Mula sa paanan, nakita niya ang dahan-dahang paglapit ni Lucas kasabay ng pagdampi ng isang mainit na bagay sa pagitan ng kanyang bukana na kalaunan din ay nagpapikit sa kanya ng tuluyan nga iyong pumasok. Ang sikip mo, Kate. Habol hininga na sambit ni Lucas. Halos mayanig ang lamesa nang simulan na nga siyang bayuhin ng binata. Ang mga ulos nito na halos pumasok na sa kanyang kaloob-looban ay lalong bumilis, dahilan ng pag-utol ng kanyang bundok at malakas niyang pagsigaw. Sige pa, Lucas. Bilisan mo, please. Mahigpit ang kapit sa lamesa na ninamnam niya ang bawat pagpasok at paglabas ng mahabang armas ni Lucas sa kanyang butas. Hindi na niya alam kung saan pa ibabaling ang kanyang ulo dahil sa matinding sarap na ipinararamdam sa kanya nito, pero sa huling sandali, nakita na lang niya ang sarili na tumitirik na ang mga mata habang nakaangat ang labi at sumisigaw dahil sa matinding sarap. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho pagkatapos ng nangyari. Sakalang kasi niya napagtanto ang nangyaring giyera sa pagitan nila ng kanyang boss matapos niyang makauwi. Hindi na niya alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman ng mga oras na yon. Kaya naman napagdesisyonan niya na magtago rito at pansamantalang umiwas kay Lucas. Ano ba kasing nangyari sa'yo, Kate?
Tanong ng kanyang lola habang nilalagyan ng ointment ang kanyang pasa sa binti na gawa ng mahigpit na hawak ni Lucas sa kanya. Ewan ko ba lola, sumakay lang naman ako sa motor. Dahilan niya rito na ikinailing lang ng matanda. Matapos magamot, ibinaba na rin nito ang suot niyang pajama kaya naman tumayo na siya at pumasok sa kusina para sana magluto. Magsasaing na sana siya pero agad din naman na napatigil matapos niyang makarinig ng malalakas na katok mula sa labas. Bakit ho? Tanong niya pagbukas ng pinto. Hi iha! Masiglang bungad ng isang matanda sa kalaunan rin naman ay namukhaan niya. Ito ang tita ni Lucas. Ma'am? Ano hong ginagawa niyo rito? Paano niyo ho nalaman kung saan ako nakatira? Sunod-sunod niyang tanong. Isa-isa lang iha. So ganito yon, tinawagan kasi ako ng pamangkin ko na hindi ka raw pumasok sa trabaho. Pasensya na kung nabigla kita sa pagbisita ko rito sa mismong bahay niyo ha. Pero si Lucas kasi, ano hong nangyari kay Lucas? Nag-aalala niyang tanong. Hindi ka raw niya makontak, kaya pumunta na ako dito para sadyain ka. Gusto kasi niya na ibigay to sa'yo. Sumenyas ang matanda sa isa nitong driver kaya naman agad itong lumapit dala ang isang maliit na paper bag. Kinuha iyon ng matanda at binuksan sa kanyang harapan kaya naman bumungad sa kanyang isang bagong cellphone. Sa'yo na raw ito. Ho? Gulat niyang tanong. Yes, diba nasabi mo sa akin na wala kang cellphone? Ito, binili ka na ni Lucas para naman daw may magamit ka sa trabaho. Kailangan mo rin naman kasi yan, lalo na't sekretary ka niya. Tinanggap niya yung cellphone at ilang segundo yung tinitigan bago muling ibinaling sa matanda ang kanyang atensyon. Magkano ho ang magiging kabawasan nito sa sweldo ko, ma'am? Naku, wala na. Si Lucas naman ang bumili niyan. Nagtataka nga ako sa batang yon. Ikaw lang bakod tangi na binilhan niya ng kung ano-ano? Ano hong ibig niyo sabihin? Makikita mo pag pumasok ka na. Pagkatapos na naging usapan nila, umalis na rin kaagad ang matanda, kaya naiwan siya sa harapan ng kanilang bahay na tulala dahil sa nangyari. Nang matauhan naman pagkalipas ng ilang minuto, balak na sana siyang pumasok sa loob pero muling napatigil nang biglang tumunog ang cellphone na hawak niya at lumabas sa screen ng pangalan ng kanyang boss. Lucas? Kate, where are you? Ba't hindi ka pumasok? May nangyari ba sa inyo? Tanong ni Lucas mula sa kabilang linya. Sorry po sir kung hindi ko na po nagawa pang makapagpaalam sa inyo. Why? Ayos ka lang ba? Tanong nito na tila nag-aalala. Ayos lang ho ako. Natahimik ang kabilang linya sa naging sagot niya. Hindi ito umimik kaya naman muli siya nagpatuloy sa pagsasalita. Papasok na lang ho ako bukas ng umaga. Pumunta ka rito mamayang gabi. May gusto akong kunin sa'yo. Hindi man niya sigurado kung tama ang hula niya, pero agad na pumasok sa isipan ni Kate na posibleng siya ang tinutukoy nito. Siya ang gusto nitong makuha mamayang gabi sa opisina. Sige ho, sir. Naiiyak niyang sambit. Agad siyang nakaramdam ng matinding bigat at kirot sa dibdib. Napagtanto kasi niya na habang kausap ang binata na tama ang kanyang lola. Kapalit nga talaga lahat ng ibinigay nito sa kanya at sa pagkakataon na iyon, yung cellphone naman na iniregalo nito ang kailangan niyang bayaran. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, suot ang isa sa mga binili nitong damit, agad na rin siyang pumunta sa kumpanya ng kanyang boss para kitain ito. Wala siyang suot na pambaba sa ilalim ng maikli niyang skirt kaya naman talagang naging maingat ang kanyang kilos hanggang sa makapasok sa loob ng opisina nito. Buti naman at pumunta ka. Sambit ng isang boses mula sa dilim kaya agad siya doong napalingon. Anong kailangan mo sa akin, Lucas? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo kung anong dahilan kung bakit nandito ka ngayon? May gusto nga akong... Tama. Sige, tara na ho sir at nang matapos na natin to. Putol niya rito bago inis na lumakad papunta sa direksyon ng lalaki at basta na lang itong hinalikan. Napansin niya ang pagkatigil ni Lucas sa kanyang ginawa at pilit pa na umiiwas sa kanyang halik. Pero nang hinawakan na niya ito sa leeg ay wala na rin itong nagawa kundi labanan ng kanyang labi. Siya na rin mismo ang nagtanggal ng saplot ng kanyang boss bago niya isinunod ang sarili.
Ano nangyayari sa'yo, Kate? Wait, what the hell? Pumunta ka rito nang walang suot na... Shut up! Galit niyang singhal. Itinulak niya si Lucas paupo sa swivel chair nito bago siya basta-basta na lang pumunta sa ibabaw ng lalaki at itinutok ang alaga nito sa kanyang bukana. Bago pa man magawang makapag-react ni Lucas, agad na niya iyong inupuan hanggang sa tuluyan ngang pumasok sa loob at magsimula ang kanilang gyera sa opisina. Pagkatapos ang nangyari, nanginginig ang tuhod na tinanggal niya ang katawan mula sa pagkakabaon nito sa lalaki bago siya nagpunta sa banyo para magbihis. Kate, let's talk. Kumakatok sa pinto ng banyo na sabi ng binata. Nang marinig ang pagsusumamo nitong boses, hindi napigilan ni Kate na mapaiyak. May parte na naman kasi sa utak niya na nagsasabi na baka nag-aalala talaga ito sa kanya. Pero sa tuwing naiisip naman niya ang sinabi ng kanyang lola, hindi niya rin maiwasan na makaramdam ng galit para sa lalaki. Nalulungkot siya at nasasaktan dahil mahal na niya ang binata. Wag ngayon, Lucas. Please. Umiiyak niyang sagot. Simula nung unang araw pa lang na pumasok siya sa opisina nito, alam na niya na si Lucas ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. At tama nga siya, dahil tuluyan na siyang nahulog sa patibong ng kanyang boss. Nang hindi niya na narinig pa ang boses nito mula sa labas, binuksan na niya ang pinto at mabibilis ang hakbang na lumabas ng opisina. Wala na rin naman kasi siyang ibang pupuntahan pa, kaya naman umuwi na rin siya agad at nahiga sa tabi ng kanyang lola na mahimbing na ang tulog. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata para matulog nang bigla namang nag-vibrate ang cellphone na nasa bulsa niya. Nang tingnan niya iyon, nakita niya ang pangalan ni Lucas sa inbox. Ibinigay mo na naman sa akin ang iyong sarili na akala mo candy lang. Mahinang basa niya habang dahan-dahang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Apo? Lola? Nagising ko ho ba kayo? Tanong niya habang pilit na pinupunasan ng mga mata. Bakit ka umiiyak? Wala ka pa rin bang mahanap na trabaho? May trabaho na ho ako. Tanging naisagot na lang ni Kate habang nakatitig sa inosenteng mukha ng matanda. Oo nga pala. Sagot nito bago lumapit sa kanya at punasan ng kanyang pisngi. Pinagalitan ka ba ng boss mo, apo? Tuluyan na siyang napaiyak nang banggitin ng matanda ang tungkol kay Lucas. Hindi niya kasi inaasahan na maaalala nito ang tungkol sa trabaho niya, lalong-lalo na ang tanungin siya nito kung pinagalitan ba siya ng binata. Lola, mahal ko na ho si Lucas. Sagot ni Kate. Yumakap siya sa matanda at umiyak ng umiyak sa dibdib nito na tila ba isang batang inapi. Hindi na rin kasi niya maintindihan ng sarili. Mahal na talaga niya si Lucas. Masakit lang para sa kanya na maramdaman iyon, lalo na't handa naman talaga siyang paulit-ulit na ibigay sa lalaki ang sarili kung muli nitong gugustuhin. Hindi talaga niya kayang maatim na ganun pala talaga ang tingin nito sa kanya. Gusto mo na bang umalis sa trabaho? Mawawala naman ho ako ng trabaho, Lola. Sagot niya sa tanong ng matanda. Hindi ba at sinabi ko naman sa'yo, apo, pag malungkot ka na sa trabaho mo, o di kaya naman itatapa ka ng iyong pagkatao, pwede ka nang umalis. Kung tingin mo, pagkatapos mo mag-resign, wala ka nang mahanap na pagkakakitaan, diyan ka nagkakamali. Matalino ka, apo, mabait. Lahat ng kumpanya sa Pilipinas, ganyang kalidad ng empleyado ang hanap. Pero hindi ko po siya kayang iwan, Lola. Pag kaya mo na, lumakad ka palayo nang hindi lumilingon, apo. Kaya wag ka nang umiyak. Magiging maayos din ang lahat. Bumitaw siya sa yakap na matanda at ilang segundo itong tinitigan bago pilit nang ngumiti. Bago bumalik sa higaan. Doon siya muling yumakap sa kanyang lola hanggang sa makatulugan na nga niya ang pagod sa pag-iyak. Pagsapit ng umaga, nagising siya dahil sa malakas sa tilaok ng manok sa labas. Agad niyang naramdaman ang kirot ng kanyang ulo pero isiwin na lang bahala niya iyon at bumangon na. Nang mapansin niya na tulog pa rin ang matanda, dahan-dahan siyang umalis sa kama at nagtungo sa kusina para ipagluto ito bago umalis. Good morning, sir.
Magalang niyang bati nang hindi tinitingnan sa mata ang lalaki. You're early. Nagkape ka na ba? Hindi siya sumagot sa tanong nito at walang ekspresyon na ibinaling ang tingin sa kanyang computer na tila ba walang naririnig. Gusto mo bang sumama sa akin na magkape? Tanong nitong muli na naigang katahimikan sa apat na sulok ng kwarto ng opisina at tanging tunog lang ng kanyang pagtipa sa keyboard ang naririnig. Kaya naman, hindi niya naiwasan na makaramdam ng matinding pagka-awkward nang nanatili pa rin ito sa harapan ng kanyang lamesa. Tila ba naghihintay ng sagot. Kate, talk to me. Ayaw naman talaga niyang hindi ito pansinin. Nasasaktan lang talaga siya at gusto niyang protektahan ng kanyang puso mula sa mapanakit na si Lucas. Ano ba? Para na akong tanga rito na nagtatanong sa hangin, ni hindi mo man lang ako tingnan. Ano bang nagawa ko? Mabilis man ang pintig ng puso, lakas loob pa rin siyang hindi umimik at nanatiling walang kibo sa kanyang upuan. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lahat ng kanyang lakas ng loob para lang magmatigas ng ganon katagal kay Lucas. Pero ginamit na niya ang lahat ng iyon para lang maiwasan ito hanggang sa, "Will you please fucking answer me?" "Ayoko po magkape, sir." Napipilitan ng sagot ni Kate. "Kate, what happened to us? Bakit ganito tayo? Galit ka ba? May nagawa ba akong masama?" "No, sir." "Then tell me why." "Wala naman ho tayong problema, sir." Simple niyang sagot bago dahan-dahang iangat ang ulo para tingnan ang mga mata ni Lucas. Nakita niya roon ang matinding lungkot. Tila ba naguguluhan ito at hindi niya alam kung anong problema. "Ano bang gusto mo? Sabihin mo sa akin at ibibigay ko. Just tell me. Anong problema? Gusto ko?" Tanong ni Kate. "Yes. What do you want, love? I'll give it to you." Nabigla siya sa itinawag nito sa kanya, pero agad din namang nakabawi at iniwas sa mga mata nito. "Love?" Bulong niya sa hangin. Kung siguro hindi siya nasasaktan ng mga oras na yon, kanina pa siya nagtatalon sa sobrang tuwa. Kahit alam niyang hindi totoo, nabubuhay pa rin ng simpleng love ang pag-asa sa puso niya na baka may nararamdaman din ang binata para sa kanya. "Gusto ko lang magtrabaho ng mapayapa ngayong maghapon. Yun lang." Desidido ng sagot ni Kate. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pagkagulat sa ekspresyon ng mukha ni Lucas. Pero hindi naman nagtagal at kusa na itong naglakad papalayo, bit-bit ang bagsak nitong balikat. Pagkatapos ng naging sagutan nila, napapansin pa rin niya ang minuminuto nitong pagtanaw sa kanyang direksyon na hinahayaan na lang niya hanggang sa sumapit na nga ang hapon. Sa isip ni Kate, hindi naman siguro masama kung mauuna na siyang umuwi. Kaya naman, kinuha na niya ang kanyang mga gamit at inayos na ang kanyang lamesa bago tumayo. "You're leaving me?" Biglang tanong ng isang boses mula sa kanyang likuran. Sasagot pa lamang sana si Kate rito, pero nagulat siya na bigla na lang hawakan ni Lucas ang kanyang braso at iikot siya sa harapan nito. Gamit ang mga maskuladong kamay ng binata, ikinulong siya nito sa pagitan ng kanyang lamesa hanggang sa hindi na nga niya nagawa pang makalayo o maitulak ito dahil sa gulat. "Please, gusto ko na pong umuwi, sir." Bulong ni Kate habang pilit pa rin na umiiwas. "I gave you what you want. Hinayaan na kita makapagtrabaho ng mapayapa. Now, it's my turn." "Pwede po bang wag ngayon? Pagod lang ako, sir. Pero wag ka pong mag-alala. Pagbibigyan naman kita kinabukasan. Kung gusto niyo ho, pagpasok ko palang gawin na natin eh." Nangihina na niyang sambit, lalo kasing lumala ang pananakit ng kanyang ulo. "Ano bang pinagsasabi mo, Kate? Hindi kita maintindihan." Nagmamakawa ko, Lucas. Hayaan mo na akong umuwi." Halos mangiyak-ngiyak niyang sabi. "No, you're not leaving unless you tell me what the fuck is wrong." Gusto niyang hampasin ito sa balikat at magalit dahil sa pagiging makasarili nito, pero hindi niya yon nagawa matapos siyang makaramdam ng matinding pagkahilo kasabay ng panghihina ng kanyang mga binti at ang pagbagsak ng kanyang katawan na agad namang nasalo ng binata. "Kate, ang taas ng lagnat mo. Ba't hindi mo sinabi sa akin na may sakit ka?" Rinig niyang sigaw ng lalaki bago niya naramdaman ang pag-angat ng kanyang katawan sa ere, sign na binuhat na siya nito. "Love, dadalhin kita sa ospital." Hindi niya alam kung ano na ang nangyari pagkatapos niyang mawalan ng malay, pero nagising na lang siya sa isang malaking kwarto kasama si Lucas na tulog sa gilid ng kanyang kama. Anong nangyari?"
Mahina niyang bulong habang inililibot ang mga mata sa paligid ng kwarto. Balak na sana niyang tumayo mula sa higaan pero agad siyang pinigilan ng isang kamay. Nang lingunin kung sino iyon, nagulat siya nang makita na gising na si Lucas. Puno pa rin ng pag-aalala ang mukha nito at mangitim na rin ang ilalim ng mga mata dahil sa puyat. Saan ka pupunta? Gusto ko nang umuwi. Sagot ni Kate para iwasan ako. Hindi naman kita iniiwasan, sir. Lucas! Lucas ang pangalan ko at hindi sir. Sigaw niya rito na pumutol sa kanyang sinasabi. Gusto ko nang umuwi, Lucas. Naghihintay ang lola ko sa bahay. Ulit ni Kate. Ihahatid na kita sa inyo. Pero gusto ko munang malaman kung ano ba talaga ang problema. Bakit bigla ka na lang ng lamig? Hindi ka naman ganyan dati. Natahimik siya sa diretsyo nitong tanong kaya naman dahan-dahan siyang napatungo sa sahig at naiiyak na iniwas ang kanyang muka sa direksyon ng lalaki. What's wrong, love? Tell me. Tell me and I'll fix it for you. Ikaw ang problema. Mahina niyang sagot, sakto lang para marinig ni Lucas. Anong ginawa ko? Ano ba talagang tingin mo sa akin, Lucas? Bayaran? Laruan mo sa gabi? Tanong ni Kate pabalik. Hell no! Kung ganun, ano? Ano ba talaga ako? Ano ang meron sa ating dalawa dahil sa totoo lang? Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Sobrang dumi para basta-basta na lang bumuka ka sa harapan mo. Mabayaran lang ang lahat ng bagay na ibinigay mo sa akin. Sigaw niya habang dinuduro ito. What? Kaya ba ganun ang ginawa mo nung gabing pinapunta kita sa opisina? Hindi ba yun naman talaga ang gusto mong gawin ko? No, sinungaling! Namamaos na ang boses na putol niya kay Lucas. You only want my body, not my heart, not me. But I love you, Kate. Natahimik siya sa biglang sinabi nito. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala at magtiwala sa binitawang salita ni Lucas, pero nang makita niya na naiiyak na ito, agad siyang nakaramdam ng kaunting sinseridad. Na tila ba may parte sa isip niya na nagsasabi na totoo ang sinasabi nito na mahal nga talaga siya ni Lucas. No, you don't love me, Lucas. Sambit ni Kate na puno ng hinanakit. Gustuhin man niya na pilitin ng puso na maniwala sa kaunting percent sa puso niya na nagsasabi ito ng totoo, mas lamang pa rin talaga ang takot na baka muli lang siyang sakta ng binata. Why? Dahil ba madali mo akong nakuha? Kaya akala mo maniniwala ako sa sinasabi mo? Mahal kita, Kate. Ano ba? Mahal na mahal kita. Gusto kong bigyan ng chance yung meron tayo. Gusto kong maniwala ka na totoo lahat ng to at hayaan mo ko na ibigay sa'yo ang lahat ng bagay na hindi mo nakuha dati. Bakit? Puno ng luha ang mukha na tanong niya. Dahil mahal kita, Kate. Mahal kita. Paano naman yung tungkol sa sinabi mo sa akin nung tumawag ka? Ano ang ibig mo sabihin tungkol doon? Tanong niya. Gusto kong kunin ang kamay mo, Kate. Gusto kitang ligawan. Tuluyang natunaw ang yelo sa kanyang puso dahil sa naging sagot ng binata. Dahan-dahan din nung nilusaw ang inis na kanyang nararamdaman hanggang sa uminit na nga ang kanyang pisngi dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko pagkatapos ng lahat na nangyari. Hindi mo naman kailangang magsabi ng kahit ano, Kate. Sa ngayon, iuuwi na kita sa inyo para makapagpahinga ka. Sakay ng kotse ni Lucas, dinala siya nito sa tapat ng kanilang bahay. Nagulat pa nga siya dahil alam pala ng lalaki kung saan siya nakatira. Hindi na kasi niya kinailangan pang ituro dito ang daan dahil paglipas lang ng ilang minuto ay narating na nga nila ang kanilang bahay. Do you want me to carry you? Ano? Hindi na kailangan, kaya ko ng sarili ko. Gulat niyang sagot. Binuksan ni Lucas ang pinto ng kotse at inalalayan siya nitong bumaba. Hinatid din siya nito sa mismong tapat ng kanilang bahay. Hinalikan din siya nito sa labi bago bumalik sa sasakyan at nagmaneho na paalis. Naging mabilis ang takbo ng panahon at lumipas ang 1 taon na tila ba linggo lang. Sinagot na niya si Lucas at gaya ng pangako nito sa kanya nung unang araw, ibinigay nga talaga ng binata ang lahat sa kanya. Walang araw na hinayaan siya nitong maglakad pa uwi at minsan pa ay ito na mismo ang dumadayo sa kanilang bahay para doon kumain ng hapunan. Lucas, tawag niya habang nakasilip sa pinto ng opisina nito.
Nang malaman kasi ng tita ni Lucas na magkarelasyon na sila, hindi ito nagulat pero hiniling ng matanda na lumipat na siya sa labas ng opisina ng lalaki para daw maiwasan ng tsismis mula sa ibang empleyado. Dahil wala namang kaso iyon sa kanya, pumayag siya sa gusto ng matanda at doon na nga nagtatrabaho sa loob ng 3 buwan. Yes, love. May kailangan ka? Shh! Ang lakas ng boses mo. Mamaya niyan may makarinig sa atin. Saway ni Kate bago lumapit dito at naupo sa kundungan ng lalaki. Wala naman akong ginagawa masama. Kahit na. Fine. Nga pala, uuwi ako ng maaga mamaya. Panimula niya habang nakangiti ng matamis sa kanyang kasintahan. Bakit? May nangyari ba kay Lola Tasing? Wala naman. Gusto ko lang umuwi para mapuntahan kita mamayang gabi. May nakakaloko ng ngiti sa sagot niya rito. Para maganda yung plano mo ah. Yan, dyan ka magaling sa kalokohan. Biro niya, pero imbis na matawa ang lalaki ay bigla siya nito niyakap na mahigpit sa bewang at ilang ulit na hinalikan sa balikat. Magaling naman talaga ako. Ang sikip mo kasi. Ang bastos mo, Lucas. Namumula ang pisngin na sagot ni Kate. Tumawa lang sa kanya ang lalaki bago ito tumayo at binuhat siya sa ibabaw ng lamesa. Akala niya nung una ay may gagawin na itong kakaiba sa kanya pero agad na nangunot ang kanyang noo matapos niya mapansin na tuloy-tuloy pa rin ito sa paglalakad hanggang sa marating na nga ni Lucas ang mismong pinto ng sarili nitong opisina. Nakita niya kung paano nito dahan-dahang inilak ang pinto bago lumingon sa kanyang direksyon at ngumiti. Hindi ka naman siguro nagmamadali, love, di ba? Isa lang ang bagay na gusto kong minamadali. Sagot niya na nagpakunot ng noo ng binata dahil sa pagtataka. And what is it? Yung mabilis mong pagsagad. Nakakaloko niyang sagot. Kung ganun, siguraduhin mo lang nakakayanin mo dahil hindi ako magpapaawat kahit masikip ka. At nangyari na nga ang panibagong gyera sa loob ng opisina ng kanyang boss. Napuno ng mga halinghing at yanig ng lamesa ang loob na umabot ng ilang oras bago siya tuluyang lumabas dala na ang mga gamit. Okay, iha! Uwi ka na kaagad? Maaga pa Biglang tanong ng tita ni Lucas matapos siya nitong makasalubong sa loob ng elevator. Tinapos ko lang po talaga yung trabaho ko ngayong araw. Pero nagsabi na po talaga ako kay Lucas no 1 linggo pa na mawawala muna po ako dito. And bakit naman iha? May problema ba sa bahay niyo? Tanong nito na tila ba alalang-alala sa kalagayan ng kanyang lola sa bahay. Wala naman ho ma'am. Gusto ko lang po magkaroon muna ng time para sa sarili ko kahit na ilang araw lang ho. Ganun ba? Hayaan mo. Sasabihan ko si Lucas na dalhin ka naman sa ibang lugar para naman magkaroon ka ng bakasyon. Ilang taon na rin naman simula nung nagtrabaho ka dito. Deserve mo na something special. Pumalakpak pa na sabi ng matanda na ikinatawa niya. Halos sa buong taon kasi ng pagsasama nila ni Lucas, naging supportive ang matanda sa kanilang dalawa sa kabila ng malaking pagkakaiba ng antas nila sa buhay. Ni minsan ay hindi siya nito nilait o kaya naman ay ipinamuka sa kanya na mahirap lamang siya at hindi sila bagay ng pamangkin nito. Dahil ito na nga halos mismo ang nagtutulak sa binata na pakasalan siya sa lalong madaling panahon. Ganun na lamang tuloy ang laking pasasalamat niya sa matanda dahil kung hindi siya nito tinanggap nung kauna-unahang araw, siguro ay walang Lucas na nagpapasaya sa kanya ngayon. Salamat po, tita. Naku, wala yun. Alam ko mabait kang bata. Gaya ng palaging sinasabi sa akin ni Lucas, deserve mo lahat ng bagay sa mundo kaya masaya ako na naging kayo ng aking pamangkin. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo, Kate. Nahulaan ko talaga na magiging kayo ni Lucas. Sana apo naman ang susunod. Biro nito na nagpatawa lang sa kanya habang pasimpleng hinihimas ang kanyang maliit na umbok sa tiyan. Okay, mga kakulay. Thank you all for listening this beautiful story. Thank you to our writer, Miss Gilay. Rearranged by yours truly. And also thank you to our narrator, Miss Pen. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.